Naku po, tuloy yata ang kaso kay Senator Rodante Marcoleta at kala Martin at kala Chis Escudero at kala Joel Villanueva ay wala na yata, malulusaw na, no? O ito, hindi ba totoo yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta nakaraan at ni Alan Peter Cayetano? Alam mo, pinagduloko tayo ng mga to, no? Alam mo, ito yung mga kung saan talaga, desperado na. Talagang sila, hindi lang pa sa kapangyarihan sila umupo, kundi mapagtakpan itong kalokohan ng amo nila. Di ho ba? Siyempre, amo nila big fish eh. Once na ang big fish gumalaw at pinagtakpan mo yung bagay na ginawa niya, ibig sabihin kayo sa kanya. Di ba? O ngayon nga po, dito po ay binanatan po na asa na yung kaso ni Joel. Nasa na yung kaso ni Martin? Bakit nauna pang ikukulong si Senator Marcoleta? At nabalitaan natin, di ba sabi ko nga sa inyo, na naka-hold departure si Senator Dante Marcoleta. Dapat sana, siguro hinold departure nila. Bakit? Siguro hanggang sa 2028, ino-hold nila. Alam niyo bakit? Ha? Kasi malakas sa OFW si Senator Dante Marcoleta. Natatakot sila baka maging Vice President. Di ba? Yan ang ginagawa nila eh. Malakas kasi mga Duterte sa OFW, lalo si Senator Dante Marcoleta. Ngayon maraming flight sana, di ba nakita niyo naman pumunta sa Korea si Rod Senator Marcoleta, pumunta ng Japan, pinagkakaguluhan. 'Di ba? Kahit saan doon kinakausap niya, nag-speech siya doon, pinagkakaguluhan siya. Siguro in the same time, sa tamang dahilan para i-hold departure nila. Siguro yung kaso ni Senator Marcoleta, ipepending nila hanggang sa 2028 para mag-hold departure na hanggang sa 2028. Hindi na niya madalaw, hindi siya makalabas ng bansa o makapag-family ano naman lang, unwind yung mga pamilya niya. Ganyan po panggigipit ang ginagawa ng mga to. Oo. Ngayon, in the same time, kakasuhan nila si Senator Marcoleta. No? Sabi niya nila nakakatawa nga si Senator Marcoleta na gustong sumuko, sasama sa inyo. Tapos sasabihin nila yata, nagtatago sa kapilya, no? Ay hindi ayaw magtago sa kapilya, susuko. Tapos si Bato de la Rosa sabihin niyo tatago sa kapilya ng iglesia. 'Di ba dapat kung may mas itatago ang iglesia, yung kapatid nila, hindi kapatid. Nagets nyo? Kasi ba't naman itatago si Bato? Kapatid ba nila yun? Mas itatago nila si Senator Marcoleta. 'Di ba? Kung logic lang pag-uusapan, ha? 'Di ba? Alam mo talaga pambababoy ginagawa nitong mga to sa iglesia. Pambababoy ang ginawa nila. Yung kay Kibuloy, 'di ba? Binastos nila. Alam mo si Pastor Kibuloy, bagaman magkaiba tayo ng panampalataya kay Kibuloy, na huwag niyong bastusin si Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy hindi niyo kilala. Ako matagal ko nang kilala si Pastor Kibuloy, bata-bata pa ako, kilala ko na yan. Si Pastor Kibuloy, pag nilapitan mo yan si Pastor Kibuloy, hindi ka pahihindihan yan. Nagbibigay ng tulong si Pastor Kibuloy na hindi alam ng iba. Naka-off-cam. Hindi niyo alam yan. Maraming pinag-aral si Pastor Kibuloy. Ako ito hindi ako reliyon ni Pastor Kibuloy. Pero pambabastos ang ginawa nila, pagyurak ginawa nila, pinag-initan nila. Ano ibig ko sabihin? Gusto nila 2.0 Pastor Kibuloy daw. 2.0 kay OJC gagawin nila sa INC. Papasukin nila. Grabe ka paranoid tong anong to, no? Grabe paranoid nila, no? Yan napapala nyo na kapag malapit na kayo maparusahan, alam nyo kasi, di ba? Malapit na, 2 taon na lang Wala silang magawa kundi ma-impeach si Sara. Pag hindi na-impeach si Sara, magiging presidente yan. At pag naging presidente yan, may makukulong talaga. Pati yung mga accessories makukulong, malamang. Baka si Pinky makulong din. Bakit? Ikaw pinakamalaking kampanya niyan dati sa Blue Ribbon hindi mo ginampanan Di ba? Accessories ka sa pagtatakip Di ba? Baka makulong ka. Di ba? O ngayon, sa pamabastos nila ng relihiyon, ang INC 2.0 daw kay OJC. Talaga ba? May pinapakalat sila, tinatakot pa nila INC 2.0 kay OJC daw. Lusubin, talaga ba lulusubin nyo ang INC? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo ba ang INC maraming uniform personnel nakaanib dyan, mga general, mga sundalo, mga pulis. Di ba? Ito papakita ko sa inyo ito panlilinaw lang nilusob ng mga pulis ang kapilya ng INC. Anong klaseng paglusob? Anong klaseng pinasok? ito tingnan nyo po Ayan po, pinasok po. Pinasok po para makinig ng pamamahayag. Pero hindi pamamahayag, hindi lang basta pamamahayag, kundi mga kapatid ito sa INC. Ang dami pala hindi ko kayo tinatakot Ibig ko lang sabihin, kung may nangyari mang baliktaran, hindi sa inyo to. Sa iglesia to, sabi ko nga, di ba kagahapon, mas uunahin ko Panginoon Diyos kaysa sa trabaho ko. Lalo mga INC.
mas uunahin nila pakinggan ang Panginoon Diyos at doktrinang inaral nila sa iglesia kaysa sumunod sa inyo. Di ho ba? Hindi ko sinabing sila ay traidor sa inyo. Pero kung kinakailangan na, niyuyurakan nyo na ang kanilang relihiyon, ha? Anytime. Ang dami niya, no? Oh, sa iba, sa probinsya to. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, nako po, ang dami, oh. Oh, picture pa sila, ang dami. Oh, mga kapulisan, pinasok ng kapilya. Oh, ayan, oh. Oh, tingnan mo. Pinapakita ko lang sa inyo to. Ito nakita ko kasi, pinorward lang sa akin ito. At ano, oh, ito pa. Oh, nakita nyo? Pinasok na po ng mga pulis ang kapilya para makinig ng pamamahayag. No? At para makapakinig, di ba? Ang dami diyan iglesia ng mga pulis ngayon, di ba? Oh, kita mo. Oh, tapos sasabihin niyo lulusubin ng iglesia? Talaga ba? Lulusubin niyo? KOJC 2.0 daw? Ha? Yan napapalayo sa ano nyo, sa paranoid na kayo. Oh, yun mo. Oh. Nilusob na nga ng mga pulis ang INC Kapilya, pero para makinig. Oh, di ba? Ang dami, oh. Mga iba diyan, mga talagang mataas na sa posisyon. Oh, ay nakabukod yung mga ano. Tamo talaga, bukod yung babae sa kanila, oh. Di ba? Ganyan kadisiplina ang Iglesia ni Cristo. Bukod yung babae sa lalaki. Di ba? Ang dami niyan. Oh, di ba? Alam niyo mga kaibigan namin, narinig niya ako, eh. Sabi, papasukin nyo INC 2.0 KOJC, sabi nila. Igagayan nyo kay Pastor Kibuloy, binaboy nyo si Pastor. Di ba? Napakawalang niya, no? Si Pastor Kibuloy na malaki tinutulong sa bansa. Wala namang ginagawang masama sa kanila. Binastos nila. Itutulad nyo ngayon sa INC? Babasosin nyo? Sabi niya, ako nabasa ko lang, may nabasa ko. Ito nabasa ko. Sabi yun. Pag pumasok kayo sa INC, sabi nila, hindi ko alam kung INC na, pero nabasa ko lang. Pag pumasok kayo sa loob ng INC, maliligtas kayo. Yun ang sabi nila. At isa pa, pag pumasok kayo sa loob ng INC, pag mamatay kayo, maliligtas kayo. Double meaning pala yung pumasok. Isang pagpasok nila, para pumasok talaga umanib. At yung isa, pumasok para manggulo. Yeah? Yan nabasa ko lang. Ito pa. Kaya pa, ang dami, matatalino ang mga Phil Coast Guard. Marami sa kanila kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Ang dami, Ang iba ay mga opisyal sa INC kasi pantay-pantay lang kasi general pa yan at tawag sa'yo, labas pwedeng kapatid. Kahit general po sa INC, kahit sino mataas, mayor man o senador, pare-parehas lang. At pag nasaktan ng isa dyan, papalag lahat yan. Hindi kakampihan niya si Junior. Ang kakampihan niya ng Iglesia. Di ba? Kaya, ito lang. Ito na nakikita ko sa kanila. Di ba? Ano man magkagulo man sa INC, ang mga pulis ng INC sa mga sundalo, sa Iglesia kakampihan, 100% kakampihan sa Iglesia. Hindi ang kakampi kay Junior. Di ba? O ganyan katatag ang pananampalataya ng INC. Bagay na hindi na magawa. Kaya nga binabati ko siya ni. Di ba? Okay, eto. Tapos na tayo dyan, no? Na-explain natin kung paano pinasok. Hindi naman pinasok para manggulo. Pinasok para makinig at magsamba. Di ba? Nakakakilabot yun. Nakakakilabot talaga. Nakakatindig balahibo. Ito po, pakinggan naman natin itong sasaganang mamamayan, Kalajen. No, wala si Senator Marcoleta, nakakalungkot. Karaniwan pag Monday andiyan si Senator Marcoleta. Ngayon wala. Hindi ko alam. Kasi baka syempre mainit si Senator Marcoleta, baka damputin bigla kasi mga to budol. Di ba? Blapper. Inisabi nila wala daw warrant. Hindi namin alam. Wala kaming tiwala sa inyo. Si Bato nga hinuli nyo eh. Di ba? Ito pa kaya si Senator Dante Marcoleta, baka ito masaktan nyo sa kakahuli. Di ba? Pag ito nasaktan, ewan ko lang sa inyo, 5 luneta mapupuno pag nasaktan yan. Kahit damdamin man lang. Di ba? May nabasa pa ako isa eh. Mamaya na, makinig mo tayo. Malabas na mga kung ano-anong balita sa social media. Huwag po kasi tayong basta maniniwala, ha? Kasi alam naman ninyo, maraming nagpapakalat ng kung ano-anong disinformation sa panahon ngayon.
Pero normal po dito sa Central Avenue. Kagabi, nung isang araw, di ba? Maglakad kayo dyan, Kasi yung studio ng Net25, magkakatabi lang yun eh. wala pong dapat ipangamba. Oo, tama. Ano lang tayo, relax lang. At hindi ho totoo yung mga kumakalat na kung ano-anong mga usap-usapan. Oo. Diba? Yun na nga. Pero huwag niyo susubukan. Ang galing na. Huwag niyo susubukan. Yeah? Sige, yung kumakalat kasi napapasukin daw, lulusubin ng INC, dahil andun daw si Bato, huwag niyo susubukan. Pag sinubukan nyo, mababaha ng kape, saka tinapay, sa kanya-kanyang mga tahanan. Dito lang. Wala ko ibig sabihin niya na, ibig sabihin, mag-aalmusal lang kayo. Kayo naman, kape, saka tinapay. Yan, totoo lang. Yeah, totoo lang. Hindi mo yung totoo. Hindi ko alam kung itutuloy talaga. Basta okay po kami. Kasi maraming nagtatanong eh. Yun na nga. Sa akin kung kumusta tayo rito. Ako, hindi ko rin masagot sa dami ng tanong eh. Sabi ko, ako nagtatanong din ako eh. Normal po ang Pero the best nga sana malaman dyan, yung may official statement mula sa Sandigan Bayan, meron ba talagang arrest warrant? Kung kay Diba? Kasi Senador naman. yun ang makapag-confirm sa atin eh. Yes. Kasi ang ginagamit daw, arrest warrant from Sandigan Bayan. Oo. Diba? Kung wala namang arrest warrant from Sandigan Bayan, anong warrant ay patutupad ng law enforcement agency? Tama. Pananakot. Tinatakot si Senator Dante Marcoleta. Akala atakihin sa takot si Senator Marcoleta. Akala nyo matatakot si Senator Marcoleta. Yan. Kayo matakot kasi madami kayo, isa lang si Senator Marcoleta lumalaban sa korupsyon. Hindi nyo napansin? Siya lang lumalaban ngayon. Siya lang ninindigan ngayon. Tapos tatakutin nyo. Matagal nang takot si Senator Dante Marcoleta. yan ang isa sa mga doktrina ng INC. Inalis sa kanila ang takot. hindi nyo alam yan, oh. Kasi sa inyo siguro, pinangingibabawan kayo ng galit sa katakot. Pag nagsama yan, paralisado ang utak ninyo. Hindi kayo makapag-isip ng tama. Ang INC po, hinubog yan. Pagkabata pa lang, tinuro na yan. Inalis sa kanila ang takot. Pero saan sila tinuruan ng takot? Takot sa Diyos. No? Pero yung takot, huwag kang matakot, tinuruan sila. Kasi pangunahin sa mga doktrina nila yan na sabi sa Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Yeah? Yan ang paboritong talata, isa sa mga paboritong talata ng mga INC. No? Ibig sabihin, yan mga yan, tinuruan hindi matakot. Saan? Lalo sa katwiran. Huwag ka naman hindi matakot sa hindi katwiran. Pangit din naman yun. Wala ka na kinakatakutan. Siyempre, sumunod ka rin. Diba? Iyon sila. Tama. Yun. At saka, at least niliwanag mo rin kanina, yun palang precautionary hold departure order, kahit pala initial information lang, pwede silang maglabas pa noon. Pwede. So, pwede rin sabihin, talagang walang, kahit may PSDO, wala namang formal complaint pa from ombudsman going to Sandigan Bayan. Yan. Matiri natin na ng pagpapatuloy ng preliminary hearing. Hearing sa Senado. Impeachment. Yes. At doon po ay patuloy na inihahanda yung impeachment trial. Kasi bago mag-trial proper, napagkasunduan na yung mga ebidensyang ihaharap, pati na yung mga witness. So walang surprise witness. Wala Dapat- rin surprise evidence. Dapat nakalista. Kasi sa naunang mga impeachment, laging may surprise eh. May Diba? envelope. May brown envelope. Surprise yun. Ano? Tapos hindi pwede buksan. Hindi pwede. Kasi sabi nung hindi nyo man pinresent yan noon eh. Oo. Ngayon, halimbawa, may ganyan na namang ipinresent dyan. O meron kami ditong box. Nangyari yan, ha? Nangyari sa Congress yan. Ganun ba? Kung buli yung, di ba, yung box na from BIR? Di ba? Oo nga. Pinagtalunan kung bubuksan o hindi. Ayun, sabi nga natin dito, naging kwarta o kapatid. Ayun, ang nangyari. Di ba? Posibleng dalhin din yan sa sa impeachment court. Tapos sabihin na for dramatization. Diba? Ayaw yung buksan. May tinatago kayo. Ako po, yun na nga po. Doon sa corona impeachment, naalala mo? Hindi nila akalain na talagang gugulantangin sila ng... Alam mo, ito sa akin lang lusot yung impeachment na yan. I mean, hindi makakalusot yung yung sila Bacolao. Akala nila mananalo sila. Hindi, si Sara magiging presidente pa rin. Hindi nyo may impeach yan. Meron ding corona ba yun? Hulihin nyo si Senator Marcoleta. Kaso,
paano nila huhuli? Wala sila sa katwiran. Alam nilang gawa-gawang kwento lang yung kaso ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Alam nilang gawa-gawa lang eh. Hindi nyo mauutakan ang INC at hindi nyo mauutakan yung taong bayan. Kasi kami, nakatutok kami lagi sa balita. Yung small lady na nag-iwan ng ebidensya doon sa gate? Ano ba? Ano ba yun? Yung Justice Corona ba yun? O ibang usap eh. Justice Corona ata yun. Naging controversial din. Surprise din yun eh. Nag-iwan din ng brown envelope. Okay, Corona. Gutierrez. Tama. Hindi naman natuloy yung kay Gutierrez. Hindi nga, yung simula pa lang ata na nag-resign na si Mercy, di ba? Hindi, basta ganun din ang influence. Sabi, lagi may surprise eh. So dito, sa preliminary hearing, hindi, talaga namang hindi pwedeng may surprise. Kasi dapat present mo talaga yan. yan, pati mga witnesses mo, mga stipulations dapat eh. Kasi kaya ka nga nagpapail ng kaso, may mga basihan ka na eh. Hindi pwedeng tupalo yung ebidensya mo. Hindi mo pwedeng gano'n. Di ba? At saka sino-sino yung mga witnesses. Ang problema kasi minsan may dinideklarang hostile witness ata eh. Kapag ayaw Ayaw makipag-cooperate. Hostile witness. Deklara natin, hostile witness yan. Pero walang surprise witness. Wala. Ayun. At saka, ang ayaw ko ba, ano ba pinagtalunan kanina? Kasi may mga lumalabas na balita, sabi, Congresswoman, nilamon daw kayo ng buhay nung nakaraan. Galit na galit si Luis Troy, no? Hindi siya makapaniwala na nilamon siya ng buhay. Di ba? Figure of speech na nga lang, galit ka pa. Di ba? Nilamon ng buhay. Wala naman talaga totoong buhay na nilamon ng buhay eh. Wala naman talaga totoo eh. Di ba? Kaso nga lang, sa ginagawa nyo kasi, lalo umimik ka, pumalag ka, lalo ka nilamon ng buhay. Nilamon ka ulit ng buhay. Hindi nilamon, nilulok. Kasi pag nilamon, ngumuyain pa eh. Pag nilulok, wala nang nguyaan eh. Sabi, napakadali lamunin. Doon ata, nagtalo-talo eh. Yun ata ang mga naging tanong ng yan eh. Kaya nga. Sabi naman nung hindi mo na ako nilamon ng buhay. Sige, tapos na si Ate Rose Betran. Mainit lang ang ulo ko. Okay na tayo kay Ate. Akala ko. Ayan. So, abangan na lamang natin. Dito muna, wala munang kantsawan. Hindi naman ito laro eh. Bisa ngayon, nagkakantsawan agad eh. Di ba? Hindi pa nagsisimula yung bakbakan eh. Tinalo kayo, nilamon kayo ng buhay eh. Di ba? Parang basketball, ano? Ay, pero ang isa sa pinagtatalunan ngayon, ano ba talaga kailangan? 16 ba talaga? 12? 15? Ano ba talaga basihan ng pagdidesisyon? Depende yan sa tatanungin mo dyan. Kasi base dun sa mga naunang desisyon. At nagpaliwanag tungkol dyan, hindi po pwede talagang baliin yung nakasulat sa konstitusyon na dapat 2/3 ng all members ng Senate. Kasi daw, ganito ang paliwanag dyan eh. Ang tatanggalin mo kasi, may mandate eh, may boto. Okay. May boto ng taong bayan. Ang ibig sabihin nito, dapat tapatan mo rin ng kasing dami ng boto o halos lalagpasan mo. Ang ibig sabihin, majority nga o yung 2/3 nga. 2/3 nung Senado ang dapat na maisama para hindi basta-basta matatanggal ng isang ibinoto ng mga tao dahil lang sa kulang yung senador. Yan. Kasi po pwedeng i-manipulate talaga na pagtatanggalin yung hindi ba? Totoo. Pagkasasampahan ng kaso. Para lang matuloy yung guilty verdict sa isang impeachable official. Yun na nga. Ito kasi, ang tawag doon, sui generis, hindi kagaya ng korte. Hindi, Talagang, ito kasi may halong political exercise po ito eh. Sabi nga ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, at ito rin ang sabi ni dating Chief Justice. Tapos ito siya sabi na nila Anticlerok. Ito ang Pangulo natatrabaho lang at hindi namumulitika. Kapal na mga pagmumukha, no? Sila pa nagsabi Sila kitang-kita na mumulitika. Hindi ho ba? Kung politikahin nila sila, hindi pa pamumulitika yung ginagawa nyo ngayon, na ayaw nyo malaman yung flood control issue at na makaupo ulit yung iba. Palagay natin, kayo naniniwala kayo sa congressman, walang nagnakaw. Walang kumuha ng mali-maleta. Hindi ko nilalat ng congressman. Sabihin, wala dyan. Tapos kung sabihin nyo, walang politika dito at ginagawa si Senator Marcoleta yung tungkulin niya bilang mag-iimbestiga, ayaw nyo.
Yeah, halatang-halata naman eh. Hindi ho ba mga kababayan? Halatang-halata naman pamumulitika ginagawa eh. Oh. O kung walang politikahan, bakit namili kayo si Gatchalian? Alam nyo, quorum 12 lang. Quorum 13 ba? Quorum 12 lang. Bakit gusto nyo si Gatchalian? Ba't pinanigan nyo? Sige nga, kung walang politikahan. Si Hilario David Ayan, oo. 16 daw po. So yun ang talagang two-third Two-third. ng mga 24 na senador. Totoo. Oo. Tapos may nagtatalo-talo pa. Paano yung mga wala na dyan? Yan, oo. Halimbawa, si Bato de la Rosa, hindi naman sumisipot. Hindi makita, oo. Halimbawa, may matanggal. Halimbawa, si Jenggoy. Oo. Diba? Suspended. Suspended siya. O kung iba pang mangyari, halimbawa, si Mark Villar, nasa abroad. Sa abroad pa, bagamot Oo. senador siya, di O ba? ano mangyayari dyan? Oo. Hindi ba? Ang present lang, lagi sabihin mo na 11 lang. Di ba? Kaya nga. So, ibig bang sabihin, mababawasan? Oo. Kasi ang mangyayari dyan, kung sa akin kung talagang pwedeng galaw-galawin mo yung two-thirds, depende sa kung ilan yung senador, Oo. Yung actual, yung present. No? ang gagawin ko, i-trip to Europe ko lang. Hindi ba? Tapos hindi. All expense paid. All With pocket money. Oo, pocket Oo. money. Tapos ikakandado ko doon sa kung saan man, di ba? Ganda, no? Lahat ng biyahe, ay, cancel po flight ngayon eh. Wala akong biyahe pa uwi ng Pilipinas Dali eh. mo doon sa walang flight talaga, di ba? Oo. Iwanan mo sa desierto. Dali mo sa Timbuktu. Talaga naman. Oo. Magagalaw kasi. Yun ang Oo. sabi nung... So talaga, halimbawa, ano man ang mangyari, so ang basihan mo dapat 24. yes. 24 pa rin ang Oo. bilang. Kaya lang, sabi nga nung nararanasan natin ngayon, iba ho kasi ang sitwasyon ngayon eh. Wala iba, bendalo. Diba? Nauso yan kay Erwin Bendalo. Yan sabihin ko sa inyo. Pag pinalagpas nyo ang isang bagay na mali, na alam nyong mali, at akala nyo tama kasi pinapaboran nyo yung mga politiko na gusto nyo, kaya akala nyo tama, sa susunod gagawin yan. No? Gagawin niya, ay, pwede naman pala yun eh, hindi gawin natin ulit to. Diba? Ang daming bendalo. Ngayon lang ako nakakita. Si Duterte, panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan eh, walang bendalo eh. Diba? Binibendalo niya lang yung mga kriminal. Hindi niya na due process yun. Di ba? Kaya yung EJK na siya tawag, hindi niya na due process yun. O, kasi naman talaga, kagalit-galit naman talaga. Duruin mo, kaisa-isa mong anak, lumabas ng gabi, hindi na bumalik. Nabalitaan mo nandun sa ilalim ng tulay. Di ba? Pinagsamantalahan na, tapos ginurgur na. Hindi pa kagalit-galit yung ginawa ng mga yon? Hindi pa kagalit-galit ginawa ng mga addict? Ha? Ikaw, pag nagawa sa anak mo yon, di ba? Hindi ka ba magagalit? Di ba? O yung mga inosente na damay, ay dapat panagutan nyo. Pero yung mga particular talagang pamumuno ni Pangulong Duterte, talagang pinananagot niya yung mga salot ng lipunan. Di ho ba? What they want, they get. By hook or by crook. Kahit talaga. Oo. Ba't pa kasi sino ba nakaisip ng bendalo na yan? Ano? Si Erwin Tulfo. Kung hindi nyo naisip yan, wala tayo sarang problema. Ginagaya nila eh. Sa panahon ni Duterte, walang bendalo. Ngayon may bendalo na. Saan ka nakakita? Plunder, kakasama mo si Senator Marcoleta, dinonate lang. Ha? Sige nga, lagpas 50 million daw kasi plunder na. Private niya yun, hindi naman pera ng gobyerno yun eh. Ipa-plunder mo. Sige nga. Bendalo. At hindi lang yun, 12 quorum. Imbis sa 13. Tapos restitution kay Diskaya. Para lang wag kumanta si Diskaya. Pinagre-restitute si Diskaya ng malaking pera para hindi kumanta si Diskaya. Hindi ba kay Marcoleta yun ang gusto magkumanta muna bago restitution? Sila hindi. Restitution muna, magsoli mo ng pera bago kumanta. Saka nakakita nun? Nakahuli ka ng magnanakaw, pigsasoli mo. Hoy, sali ka. Nakakita ka ng 10 magnanakaw. Hindi mo alam kung magkano kinuha. Sasabihin mo ba, soli nyo kinuha nyo. Kung sinoli, 1,000 lang. Tapos tinangay ng iba. Yung nanakaw talagang milyon-milyon. Sige nga, kontento ka na. Imbestigahan mo muna. Tukuyin mo muna kung sino-sino kasabot na nagnakaw. Saka mo sabihin, ano kinuha nyo sa inyo kinuha. Alam mo na kung magkano kinuha, saka mo ipasoli. Hindi ho ba?
Oo. So, yan Nagkaroon tuloy ng maraming ng ideya, maraming lumabag sa batas. yan tuloy ang doktrina ngayon. Bend the law? You can bend the law. Huwag As you naman. please, di ba? Oo. Oo. Eh, kaya palang hiyang-hiya na yung babae may hawak ng timbangan na nakapiling ang batas. Babatukan ka naman. Oo. Yung may dalang timbangan. Oo. Gusto nyo na ibato yun di ba? Ganun ba? Oo. Oo. Kasi kaya nga may takip yun kasi walang kikilingan yan Kasi tinitimbang niya na walang kinikilingan talaga Dapat talaga batas kung batas. Oo. Pero Ngayon daw, nakasilip ng bahagya na may naman, nakagano na yung hindi na kung sino yung tatamaan. Oo. Pagka kakampi yung tatamaan, ay hindi. Iniiwas na yung timbangan. Naku po. Yan po yung nangyayari ngayon. Wag naman po. No, ha? Kaya nga masakit Yan din yung tanong ko kanina, di ba? Oo. Kung ang ombudsman ngayon ay Dating DOJ secretary dating DOJ secretary, na naglabas ng legal opinion, At etc. kakwentuhan ng mga Yuri kinakaso. mo, dating sumang-ayon sa Bendalo, ngayon ombudsman na. Di ba? Yan. Paano kami maniniwala ngayon na may plunder kay si Senator Marcoleta? At paano kami magtitiwala ngayon na talagang sila Cheese at sila Joel, tuloy pa ang kaso? Ayaw namin makulong si Joel, baka isipin nyo kasi gusto nyo lang makulong si Joel kasi lumipat Dati yung nandun si Joel, ayaw nyo makulong. Hindi ganon. Nagtataka lang kami, ba't di nakulong si Joel? Pero ayaw talaga namin makulong yan. Pero kayo kasi nagsabi na makukulong na. Hinog na nga, sabi nyo hinog na Yeah? Ang mga kaibigan, katsokaran, anong mapapala natin, di ba? Kasi hindi ko pa nakita si Ombudsman Remulla na nagpasya ng laban dun sa dati niyang kalyado Katulad ngayon, Jen, ito, example. Ang sabi niya kay Senador Joel Villanueva, hinog na ang kaso. Hinog na May talaga. natin. Totoo. Ngayon, bumaliktad si Villanueva. Kasama na niya Senador Lacson. O nasa na yung hinog? Nabulok na yung... Dati po kasi hinog na ngayon. Kay Jinggoy, sinabi niya na yan. Tapos wala pang 1 week, hinuli na si Jinggoy. Di ba, tinawagan pa nga ni John B. Crimula si Jinggoy. Tapos bago mahuli, di ba si Jinggoy, nag-privilege speech pa. Sinamahan pa ni Marcoleta, hinakbayan pa, ginunong pa ng kamay. Sinamahan hanggang dulo. Di ba? Yun ang katibayan talaga, hinog na. At mas hinog talaga kay Joel. Kung mas mahinog pa kay Jinggoy, si Joel yun. Lumipak, bakit wala ng plunder? Bakit? Hindi nila kaya ituloy ang plunder kay Joel Pag tinuloy nila plunder kay Joel, si Joel pwede lumipat sa kabila. Di ba? Hindi naman, wala naman lilipatan. Magbubulgar. Ibubulgar sila. Tapos hindi naman paniniwalaan, hindi totoo yan. Pero pag hindi nyo kinasuha si Joel yan, isa lang ibig sabihin nun. Totoo, hindi lang hinala, totoo na yung siya sabi nila Senator Marcoleta at ni Cayetano na may pananakot sa taas. Lipat o plunder? Di ba? Totoo yun. May nabulok na po. So, hindi na pwede. Hindi na natin, palipasin na natin. Patubuin mo na, baka tumubo na uli yan Yan yung sinasabi natin, di ba? Ako, bibilib ako na wala sa kinikilingan. Pag tinuloy niya yung lahat ng mga sinabi niya, kakasuhan si Villanueva, kakasuhan si Esqueduero, pag kakasuhan mo na, kasi nakakapagtaka, ba't mauna pa yung kay Marcoleta? Mas nahinog yung kay Villanueva, di ba? Hindi, yung kay Senador Marcoleta daw kasi nahinog sa pilit. Kinarburo. Ayun ang sinasabi. Kaya mabilis. Kaya nahinog sa pilit siya kasi niya yung flood control issue. Sige nga, ano pa ba? Bakit mabilis kay Marcoleta? Ano pa ba ang dahilan? Sige nga, bigyan mo sa akin. Ba't ang bilis ng kaso? Parang expressway yung kaso ni Senator Marcoleta. Ang bilis Grabe. Di ba? Kung may dapat mambilisan, yun nangyari sa flood control issue. Kaso hindi Si Senator Marcoleta talaga plunder Tapos, Nobel yun. Kulong kagad Di ba? Takot lang maisab kasi niya, magrarally. Talagang kakalampagin sila ng mga kapatiran sa INC. Na, may pagbabanta-banta pa na chismis na papasukin yung INC. Yung pagkakahinog, yun ang nangyari ngayon. Eto pa. Asan na yung kay Martin Romualdez? Asan na? Mas nauna pa yun? Hindi ba? Ba't ngayon kahit kaperanggot, wala? Hindi ba, Jen? Kaya ang sabi nga narito, bakit yung mga dapat naunang kinasuhan, yun ang alam mo, ito para sa akin palit ulo yan Marcoleta, sop kay Joel Villanueva yan Tingin ko
yung kaso na dapat ikakaso kay Plander na si Marcoleta na lang, ano ibig sabihin palit ulo? Ganito lang kasimple yan. Si Joel dapat matatanggal para yung boto sa impeachment mabawasan. Hindi dahil sa palit ng liderato, kasi ang liderato nasa kanila na si Gatchalian na nga SP. I mean, si Joel, ang kasunduan niya, lumipat ka at magboto ka kay Sara ng yes para ma-impeach. Ang sakit sa ulo nila, automatic kasi magnono si Senator Marcoleta. Kaya ang gagawin nila, imbis na si Joel tanggalin nila sa Senado, isuspend nila, si Senator Marcoleta lang isususpend nila. Kasi si Jinggoy suspended, di ba? Yun na lang yun. Palit ulo na lang. Yeah. Yun ang gagawin nila kay Senator Marcoleta. Palit ulo. Palit ulo kay Joel. No? Marcoleta, palit ulo kay Joel. Sa ginagawa ng mga to. Di ba? Grabe ka paranoid ng mga mga nasa taas, no? Wala ngayon. At yung mga hindi naman dapat makasuhan, siya ang nakasuhan ngayon. Nelson, Yun nga. mabigat po ang mga pangyayari sa paligid natin. Mas matimbang pa ba sa inyo yung campaign donation kesa dun sa pondo ng bayan na yung ninakaw? Di ba parang ganun yung lumilit? Sige, ganun. Okay, sige, palagay natin mali si Senator Marcoleta tumanggap ng donasyon. Mali na pala yun, Mas matimbang pa ba yun sa nagtanggap ng malinis na pera galing kay Mike Defensor at sa iba pang mga donasyon kesa dito sa flood control issue na galing sa pera ng bayan? Ano mas matimbang? Sige nga. Kahit bata sumagot Nasaan yung prioritization, 'di ba, ng pagsusulong ng kaso? Kasi pagka inuna mo yung campaign donation dahil dun sa isang politiko o isang senador na lumalaban na nagbubulgar ng iskandalo, ng scam, ng katiwalian sa flood control, mapagkakamalan ka, nakakasabwat ka ng mga may kaugnayan dyan, di ba? Kasi inuuna mo yung taga-silip nung mali Mukhang hindi man sabihin ng ating mga kabayan, mukhang yun ang nakikita nila. No? Mahalata. Mahalata po tayo. Kaya sana, ewan ko kung nakakapag-isip-isip pa kayo pagka mag-isa na lang kayo, di ba? Hindi, wala nang konsensya yan, boss. Kaya nilang kasuhan yan si Marcoleta na mabilis yan kaysa Kala Martin. Bakit? Maleta nga, hinakot ng mga yan Walang konsensya. Ibigay mo, 10 maleta, hindi ka na konsensya, no? Di ba? Ikaw, 10 maleta, ang laman 50 million ng isa, 100 million, isa kang tatanggap, hindi lang 2 maleta kinuha nyo. Daan-daang maleta sa inyo. Hindi kayo nakukonsensya niyan? Nakakatulog ba kayo niyan? Tapos itong pagbibintang kay Marcoleta, sa tingin nyo ba konsensya itong mga to? Hindi na ba konsensya itong mga to? Yung pera nga ng kaba ng bayan, nabaha yung mga Pilipino natin Di ba? Hanggang ngayon, naghihirap sa baha Inintindi ba nila? Hindi sila inintindi. Tapos pag lindol, pupunta ka sa lindol? Kunwari ka pa? Pero yung pera para sa baha, na sana i-control sa baha, kinuha nyo, nilamon nyo. Tapos sabihin, pupunta ka sa lindol? Hindi kami maniniwala sa inyo, yung mga pumunta sa lindol na kumuha ng maleta, lalo na yung big fish na pumunta sa lindol, dyan sa Sarangani, hindi kami naniniwala, kaplastikan nyo. Di ba? Kaplastikan Di ba? Wanta lang yung mga binaha at may ang control nun yung perang dapat na ilaan dun sa infrastructure ng mga kalsada at mga drainage system. Ano nangyari? Kinurakot, ghost project pala. Pinaniwala yung taong bayan na may drainage system na magaganda. Yung umulan, pinakcheck ng weather. Ayun, baha. Tapos wala kayong dalaw doon. Pinuntahan nyo ba yung mga binaha? Hindi nyo, wala akong nakita sa balita na pinuntahan nyo yung mga baha. May nakita kami nilulusong yung baha pag malapit na eleksyon. Di ba? Diyan yung mga yan, lumulusong sa baha. Lumulusong sa baha. May nakita ko dito, mayor, lumulusong sa baha pag eleksyon No? Sabi niya, hindi ako takot sa leptospirosis para sa taong bayan tong gagawin ko. Bugok. No, uminom pala ng doxycycline. Alam mo yung doxycycline? Antibiotic 'yon. Pag lulusong ka sa baha, iinom ka nun. Ang tawag doon prophylaxis. Prophylaxis o prophylaxis. Na pag ikaw na lumusong sa baha na may sugat ka, para hindi ka na malepto, uminom ka agad ng doxycycline. Yeah? Ganyan yung mga politiko, umiinom ng doxycycline yan bago lumusong sa baha. No, 1 times a day.
Oh, kala niyo hindi ko alam, matagal akong kasama sa mga politiko at sa mga kampanya at matagal ako sa gobyerno trabaho. Di ho ba? Oho. Kasi alam ko namang alam nyo yan eh. Kung sino yung pinagtatakpan nyo at hindi. Di ba? Oho. At kung bakit nyo isinusunod ang isang kaso laban sa isang opisyal ng gobyerno. Yung maliban na lang kung hindi sila naliligo dyan. Hindi naliligo. Bakit? Hindi nagsasapon. Anong ibig sabihin nun? Walang konsensya. Ako ang iyong konsensya. Di ba? Oho. Pag hindi ka kasi naligo, wala ka na konsensya eh. Ganon? Oo. Okay, hanggang dito lang po tayo. Ngayon yun nga, ngayon si Senator Marcoleta, antabay lang tayo. Kung talagang hinog na yan kay Senator Marcoleta, mas hinog na kay Joel. Kasi kay Senator Marcoleta, hindi pa naman hinog na karaan eh. Mas hinog yung kay Joel eh. Pero inuli nyo agad si Joel hanggang hindi nuhuli. Dito totoo talaga. Yan ang gagawin nila. KOJC 2.0 KOJC daw yung INC, papasukin din daw. ito yung nangyari sa kay Kibuloyok, pinalibutan ng mga pulis. Although ang mga pulis sumusunod lang yan, pero yun yung mga member pinopost nila to, pinapakalat ng mga kalaban, sinasabi na ito daw gagawin sa INC pag si Marcoleta daw nagtago sa INC. Tindi na mga to, no? Tindi, no? Hindi na politika yung usapan pananampalataya na yung ginugulo nila, di ba? Pambabastos ginawa. Kay Kibuloy, binastos nila kay Kibuloy. Binastos nila kay Pastor Kibuloy. Yung mga member, tense na tension, walang magawa. Subukan nyo sa INC yan. Subukan nyo sa INC yan. Ewan ko lang sa inyo. Di ba? Baka kahit magpadala kayo ng daan-daang batalyon dyan eh. Hindi, wag naman mangyari yun. Pero wala ko sabing gulo kwentuhan lang yung kapihan lang. Subukan yung pumunta dyan at magkakapihan lahat kayo dyan. No? Maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Isang komentaryong punong-puno na naman ng karunungan at kaalaman. At ito ay isang makabuluhan talakay naman ang akin natin sa inyo. Isang lesson learned at maraming mapupulutang aral. Salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo.